Minsan pa nakita natin kanina, tumampok yung galing ni Congresswoman Beatrix Listro. No? Ang hirap i-handle ng ganyang Justice Committee hearing na yan. Ha? Bakit mahirap i-handle yung ganyang hearing? Unang-una mayroong mga tao na hindi naman member ng Justice Committee pero nandoon sumasawsaw, hindi naman pwedeng baliwalain mo yan tulad ni Marcoleta. Mayroon din namang makukulit. Paulit-ulit na lang, hindi mo maintindihan ano ba siya. Ha? Nagdi-devil's advocate lang ano ba talaga siya? Pro-impeachment kay Sara o hindi? Si Rufus Rodriguez yun. Paano mo i-handle ang mga tulad ni Rufus Rodriguez? Tapos syempre, nandyan si Laila de Lima, si Chel Jokno, yung Makabayan Black, sila Congressman Joel Chua, si Terry Ridon. Kailangan yan, pagbigyan mo. Pagbigyan mong magsalita yung mga yan. Hindi pwedeng hindi mo pagsalitain yung mga yan. Ha? At hindi ka rin dapat lumalabas na hindi ka fair. So dapat bilang presiding bilang ikaw yung chairperson ng Justice Committee, dapat maipakita mo na binibigyan mo ng due process si Sara Duterte. Pero hindi naman pwedeng panay due process ka lang kasi may constitutional duty ka ang committee nyo para i-initiate ang impeachment complaint. So, ang hirap sa part ni Congresswoman Beatrix Listro. Combination ito ng kailangan mapagpasensya ka, kailangan mapagbigay ka, kailangan relax ka lang, cool ka lang. Pero at the same time, hindi naman pwedeng hinahayaan mo yung lahat na magsalita na wala ng direksyon. Masyado nang napapahaba na parang ang gulo-gulo na. Hindi naman pwedeng ganon. Sa totoo lang, ibang klase si Congresswoman Beatrix Listro, Sabi ko, ang mga ganitong kalibre, ito yung mga pang-senadore. Di ba? Actually, noon pa nakikita ko na yan kay Congresswoman Beatrix Listro. Kaya yung line-up ni PBBM ng administrasyon sa Senado, kaysa kinuha niya sila Bong Revilla, Abby Binay, kung ang line-up niya noon ng administrasyon, si Congresswoman Beatrix Listro, yun, malakas yun. Baka nanalo pa yan sa senadura noong 2025. Pero ngayon, lalong tumampok itong si Congresswoman Beatrix Listro. Yung pagbabalansi ng hindi ka bastos, hindi naman siya nagagalit, hindi naman siya nagtataas ng boses, pero makikita mo yung authority sa mga desisyon niya, sa mga sinasabi niya. Mahirap yung malamya ka tapos parang binabastos ka na ng mga kasamahan mo. Pero mahirap naman yung mainit ka na, nagtataas ka ng boses, nambubulyaw ka, na nababastos mo na yung mga kasamahan mo sa committee mo. Hindi ganun eh. Ang makikita mo kay Congresswoman Beatrix Listro, balance. Balance si Congresswoman Beatrix Listro. Matapang siya. Paano mo masasabing matapang siya? Hindi siya napapaikot ni Rufus Rodriguez. Hindi rin siya napapaikot ni Marcoleta. Pero hindi niya naman binabastos si Marcoleta. Hindi niya rin binabastos si Rufus Rodriguez kahit medyo nakakapiko na kasi paulit-ulit. Si Marcoleta kahit wala sa pinag-uusapan, gusto pa ring balikan yung mga nakaraan. Kaya sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, let's not go back hanggang sa wala nang nagawa si Marcoleta, nagsabi na lang, okay Madam Chair, wala na. Pero hindi naman siya binastos. Hanga ako kung paano hinahawakan ni Congresswoman Beatrix Listro, paano niya hinahandle itong Justice Committee hearing na to. Hindi niya minamadali. Hindi niya minamadali. Walang shortcut. Pero hindi rin nadidelay. Makikita nyo, ang daming dinesisyonan ngayong araw. Ang daming subpinang nilabas ngayong araw. Hindi niya minamadali, pero hindi niya rin dinidelay. Magaling. Kung nakita ko yung ibang klase ang leadership ni Congresswoman Beatrix Listro dito. Ngayon, ano ba ang tampok na nangyari? Maaga pa lang, si Rufus Rodriguez, nagmamaniubra na sana si Rufus. Napansin nyo yung style ni Rufus Rodriguez? Si Rufus Rodriguez, nung simula pa lang, yung ground rules. Ang ibig sabihin ng ground rules, yung susundin na rules ng komite. Ngayon, binasa ni Congresswoman Bel Zamora, magaling din si Bel Zamora. Yung bata pang congresswoman, yung vice chair, si Congresswoman Bel Zamora, katabi ni Congresswoman Beatrix Listro, ang galing. Binasa ni Congresswoman Bel Zamora yung proposed na ground rules, ibig sabihin yung susundin na procedure
O ngayon, may binasa doon sa procedure, nag-react kaagad si Rufus Rodriguez. Sabi ni Rufus Rodriguez, mga kabunyog, dapat ang lawyer ng Vice President maka-attend dito. Hindi pwede yang nandyan sa pinopropose na rules na ang lawyer ay mag-a-assist lang kay VP Sara. Sabi niya. Yung ground rules kasi na pinopropose, ang Vice President, maganda kung umattend. Tapos pwede siyang mag-assist yung mga lawyer sa kanya. O advisean siya. Pero yung Vice President lang ang pwedeng magsalita. Pwede ring magtanong ang mga lawyers, isusulat yung tanong, babasahin ng chair. Pwedeng mga clarificatory questions, pwede yon. Pero hindi magtatanong yung mga lawyers ni Sara. Hindi rin magko-cross-examine. Wala yon. Ngayon, iba yung motion ni Rufus Rodriguez. Sabi ni Rufus Rodriguez, hindi pwede. Dapat yung mga lawyers ni Vice President Sara ay pwedeng umattend dito, hindi lang mag-assist kay VP Sara. Dapat sila, pwede silang mag-examine at mag-cross-examine ng mga ebidensya at ng mga testigo. Yun ang gusto ni Rufus Rodriguez. May mga sinasite siyang example. Ang impeachment daw kasi para din yung criminal trial. Bagamat hindi ito criminal trial, pero parang criminal trial na rin. Sa simula, parang kung titingnan mo, parang tama si Rufus Rodriguez. Oo nga naman. Bakit hindi pagbibigyan yung mga abogado ni VP Sara na mag-cross-examine? Ang magiging role lang nila ay a-attend para mag-assist lang kay VP Sara? Ay, hindi naman pwedeng ganon. Anyway, kinuntra yan, magagaling yung sagot nila. Ang napanood kong naglinaw ay si Laila de Lima. Magaling yung paglilinaw ni Congresswoman Laila de Lima. Ni Congressman Joel Chua. Si Congresswoman Beatrix Luistro mismo. Magaling yung paglilinaw. Ano yung paglilinaw nila? Sinagot nila si Rufus Rodriguez. Honorable Rufus Rodriguez, sinasabi mo trial na. Ibig sabihin, sa trial, yung accused, binibigyan mo ng right na yung abogado nila mag-argue, i-confront, i-cross-examine yung mga testigo ng kalaban. Sa trial 'yon, sa trial 'yon. Pero itong proseso kasing ito, hindi pa ito trial eh. Tapos binanggit na ni Congresswoman Laila de Lima, ano ang kapareho ng proseso na 'yon? Ang stage na yan ng proseso ngayon ay pareho kung sa criminal case, ang kapareho niyan, PI, preliminary investigation. So dahil mga lawyers naman yan, si Laila de Lima, lawyer si Rufus Rodriguez, lawyer si Congresswoman Beatrix Luistro, nilinaw ni Congresswoman Laila de Lima. Kaya mali yung sinasabi ni Rufus Rodriguez na kapareho na sa trial. Hindi pa yung trial. Preliminary investigation. Ang role ng Kamara or ng House ay maging prosecutor. Kasi ang magiging mga judges, trial, yung Senate. Kaya hindi tama na sabihin na sa proseso sa Justice Committee, para na siyang trial, nabibigyan mo dapat ng right yung accused or yung respondent na mag-present ng kanyang mga ebidensya na nandun ang mga abogado. Hindi. Hindi pa yon. Kaya sa bandang huli, walang nagawa si Rufus Rodriguez. Kung butuhan, talo siya. Kasi sa totoo lang naman, hindi naman natin sinasabing hindi bibigyan si Sara Duterte ng chance na yung mga abogado niya ay i-cross-examine yung mga testigo at ebidensya. Hindi. Dating sa trial, may right siya ng ganyan. Pagkatapos magsabi ang Justice Committee, may probable cause ito. Ipapasa na ngayon sa plenary. Magbubutuhan na ngayon ng 1/3. Tapos, pag nagbutuhan na ng 1/3, dadalhin na sa Senado. Doon na sa Senado ang talagang trial. Anyway, ang maganda dito, at least nanindigan si Laila de Lima, sila Congresswoman Bel Zamora, si Congresswoman Joel Chua, at saka si Congresswoman Beatrix Luistro, pinanindigan nila. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, sa bandang huli, ano ang nangyari? Nangibabaw yung Justice Committee. Yung mga pang-abala, pang-delay, pang-maniobra ni Marcoleta, ni Rufus Rodriguez, wala. Kasi masyado na nang napapatagal itong prosesong ito eh. Diyan talaga sa araw na yan, ka-schedule talaga doon. Una, desisyonan yung subpina kay Madriaga.
yung protective custody kay Madriaga. Yun, dinesisyonan na kanina. Tinangkapasan ng harangin ni Rufus. Sabi ni Rufus Rodriguez, bakit natin bibigyan ng protective custody si Madriaga? Polluted na witness. Nagalit si Congresswoman Leila de Lima. Paano mo nasabing polluted witness? Hindi pa nga pinapatawag dito. Pag nandito na, saka ka magsabi kung polluted witness o hindi. Kaya wala rin. Wala na namang nangyari sa maniobra ni Rufus na huwag daw bigyan ng protective custody si Madriaga. Nadesisyonan na yon. Motion yan ni Congressman Chel Diokno, protective custody. Pangalawa, yung mga subpina, tambak. Talagang ang daming subpina ang inaprubahan mga motions para sa subpina. Subpina ducis tecum, subpina ad testificandum, mga subpina yon. Mga kabunyog, kunting paliwanag lang. Sa rules ng House, ang sabi doon, the committee, ibig sabihin yung Justice Committee, has the power to issue compulsory processes. Yun. Ang term na ginagamit sa rules ay compulsory processes. Ibig sabihin, may kapangyarihan ang komite na mag-issue ng mga compulsory processes. Ano yung sinasabing compulsory processes? Compulsory kasi ikukumpel mo. I-require mo. Hindi invitation, hindi pakiusap, hindi request. Compel. Kaya ang tawag, compulsory processes. Ano yung mga compulsory processes na nasa power ng komite? 1, mag-issue ng subpoena ducis tecum. Pag sinabi mong ducis tecum, i-produce yung dokumento, mga papeles, yung mga documents, subpoena ducis tecum. Pero kapag sinabing mag-appear ka sa Kamara, doon sa Justice Committee, ang tawag doon, subpoena ad testificandum. Ano mga importanteng subpoena? Yung subpoena kay Ramil Madriaga, subpoena ducis tecum, subpoena ad testificandum. Ano yung ducis tecum doon? Yung kanyang sinumpaang salaysay, pinapadala sa kanya. Dalhin niya yung original ng kanyang sinumpaang salaysay. Pangalawa, magti-testify siya tungkol sa sinumpaang salaysay niya. Kaya, subpoena ad testificandum yon. Sino pa ang mga sinubpina? Yung COA auditor, subpoena ad testificandum. Subpoena ducis tecum ng mga COA reports. Kaya, pag-uusapan na naman dito yung tungkol sa confidential funds. Sino yung pinatawag o sinubpina? Si Attorney Michael Puwa, yung abogado ni Sara. Siya yung pinatawag para magpaliwanag tungkol sa confidential funds. Yun. Kaya sinubpina. Sinubpina si Michael Puwa. Sinubpina yung auditor ng COA. Subpoena ducis tecum yon, saka subpoena ad testificandum. Sino pa bang mga sinubpina? Ombudsman. Sinubpina ang ombudsman para doon sa SALN ni Sara. SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Sinubpina rin ang SEC na i-produce yung mga records ng yung mga law firms. Kasi may mga law firms yung asawa ni Sara Duterte. Saka yung BIR, sinubpina rin yung mga binabayarang buwis nila Mans Carpio, nila Sara Duterte. Yun. Kaya, actually, grabe yung subpina, talagang tambak. At initial pa lang ng mga subpina yan. Wala pa kanina si Trillanes. Wala pa si Melchor Carandang, yung overall deputy ombudsman. Itong mga subpinang ito, para pa lang ito sa April 14. Tandaan natin, mayroon pang mga susunod na hearings yan. Ito na yung pagkakamali din ng kampo ni Sara. Yung unang impeachment kay Sara, initial pa lang ng mga ebidensya. Ang gagawin sana ng prosecution nun, doon magsusumpina sa Senate. So sino sana ang magdi-decide kung a-approvean ang subpina o hindi? Mga senador. Kung natuloy yung impeachment ni Sara, yung kay Chis Escudero, baka itong mga pinapasumpinang ito hindi approvean ng Senado kasi kakampi sila ni Sara Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ano nang magandang nangyari? Lahat ng mga subpina na ilabas na. Kaya maraming ipe-present sa April 14. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.